Ang pagpatay, pagmamaltrato o pang-aabuso sa mga hayop ay labag sa Animal Welfare Act. Babala mga igan, sensitibo ang mga susunod na video. Sa Cebu City, makita sa video ang pagmamaltrato sa isang pusa. 6 na malalakas na hampas sa ulo ang tinamo ng pusa na naging dahilan ng kanyang agad na pagkamatay. Ayon sa may-ari ng pusa, tiyuhin niya ang pumatay sa kanyang alaga. Nakainom daw ito ng gawin ng krimen. Ayon sa suspect, nagawa raw niya ang pagpatay dahil kinain daw ng pusa ang kanilang pagkain ng araw na yon. Sinampa ng may-ari ng pusa ang suspect ng kasong paglabag sa Animal Welfare Act. Kasalukuyang nasa ilalim ng preliminary investigation ng kaso. Ayon sa Animal Welfare Act of 1998, kapag napatunay ng paglabag, multang hindi lalampas sa 100,000 piso at pagkakakulong ng mula 1 taon at 6 na buwan hanggang 1 araw hanggang 2 taon ang parusa. 1,000 at hanggang 5,000 pesos yun ang usually naming nakukuha for mga convicted animal offenders. Pero yung fine na ito is supposed to be under our laws hanggang 100,000 pesos. Pero so far wala pa kaming nakukuhang ganung amount ng fine. Again, i-emphasize ko lang na it's up to the judge really kung magkano yung fine na ipapataw. Sa Caloocan City, isang aso naman ang pinagpapaluri ng kahoy. Wala, ginaganyan si Seven. Wala, bakit mo ginaganyan si Seven? Wala yun. Ayon sa may-ari ng aso, nakainom din daw ang suspect. Git naman ng suspect, kinagat daw ng asong si Seven ang kanyang anak. Ayon sa may-ari ng aso, hindi raw totoong kinagat ni Seven ang anak ng suspect. Sinampa niya ng kaso ang suspect pero na-dismiss ito dahil hindi na niya ito naasikaso. Biggest obstacle doon sa pag-file ng case ay yung mismong complainant or yung witness. Dapat willing din naman itong ating mga reporters na nag-report na ikaw nag-report, panindigan mo na. Alamin ang proseso ng pagsampa ng reklamo at paano i-report sa otoridad ang mga insidente ng animal cruelty. Igan, ayon sa Philippine Animal Welfare Society o POS, magsumbong agad sa pulis kapag nakasaksi ng pananakit sa mga hayop. Ang ginagawa kasi ng mga tao ngayon, kukuha pa sila ng video, tapos ipopost pa nila sa Facebook. Ang nangyayari, nakakatakas pa yung tao kasi nakikita niya na nag-viral, so natatakot siya, nagtatago siya, mas mahirap na yung hanapin. So, ang advice nga namin sa mga tao, sana unahin muna yung pag-file sa police station. Dagdag pa ng isang animal welfare advocate, mas mabuti rin kung mauhuli sa akto ang pananakit ng suspect sa hayop. Like merong pinapalo na aso, tawagin sana dapat yung barangay para maaresto on the spot yung mga abusers para hindi na siya umabot sa normal filing of case. So diretso na sa presinto, mai-inquest siya sa fiscal para hindi na mapakawalan yung suspect, no? Ihanda mga dokumento para sa pagsampa ng kaso tulad ng barangay at police blotter. Kumuha rin ng veterinarian affidavit na magsisilbing medico-legal at karibayan na nagtamo ng pinsala ang hayop. Mag-file din ng affidavit bilang saksi sa krimen. Wala naman tayong filing fee because people of the Philippines yan, no? At ang ating tatayong state-provided free lawyer ay yung prosecutor. Noong nakaraang taon, sa 5 kaso na isinampa ng POS sa korte, 2 rito ang nakakuha ng conviction. Yung naging conviction doon sa mga pumatay ng pusa sa Pasay ay 6 months imprisonment. So, natutuwa kami doon kasi isa yan sa mga rare na cases na imprisonment ang ipinataw nung judge. Samantala sa isang kaso, multang 5,000 piso ang pinato naman sa suspect na namalo ng aso sa Caloocan City noong March 17, 2018. Si Rica May Ramos ng Parañaque City, inireklamo ang kanyang kapitbahay. Minamaltrato raw nito ang mismong mga alagang aso. Nakuhaan ko lang po yung pagtapos ng buhusan po yung aso ng tubig mainit, tsaka yung mga pagpapalo po sa kanila. Direscue ng grupong Philippine Animal Rescue Advocates o PARA ang mga aso. Madami na pong mga sugat, tsaka lapnos na po yung mga mukha nila. Butas po yung ganto nila eh. Ayon kay Rica May, tumakas ang may-ari ng mga aso.
hindi na nagsampa ng formal na kaso si Rica May laban sa kanyang kapitbahay. Sa ngayon ay nasa pangangalaga ng grupong para ang mga aso. Isa si Waku sa minaltratong aso at nai-rescue ng POS noong 2013 sa Samar. Meron daw lasing na gustong magkatay ng aso sa probinsya. So may hawak siyang bolo. Habol niya yung mga aso. Wala siyang naabutan kundi dito si Waku na at that time, puppy pa lang po si Waku. Nakatali siya dun sa tricycle, dinaga yung mukha niya. So natanggal yung upper snout niya. Sinampaan ng kaso ang suspect pero hanggang ngayon ay nagtatago pa rin. So may outstanding warrant dun sa lalaki pero hindi na po nila makita. Kaya nga hanggang ngayon, outstanding pa rin yung case sa Samar. 5 taon ang tinagal ng rehabilitation ni Waku. Yung pag-adjust ng aso, siguro in a year or 2 na gawa niya mag-adjust. Pero yung trauma na dinanas niya, bago na siya nag-trust ng tao, medyo natagalan. Dahil sa sinapit ni Waku na amyenda ng Animal Welfare Act of 1998. Na-amendahan yung Republic Act 8485, naging Republic Act 1061, kaya tumaas ang fine from 5,000 pesos to 100,000 pesos. So si Waku rin yung may kagagawa nun. Noong nakaraang taon, nakahanap ng bagong pamilya si Waku. Taga-US pa yung nag-adopt sa kanya, so nilipad namin siya just last year sa US. Tandaan mga igan, gaya ng mga tao may karapatan din ng mga hayop na mamuhay ng payapa, malayo sa karahasan at pang-aabuso.